What's up mga boss? Anong balita sa inyo? At sa atin ano nga bang balita? At ngayon nga mga boss, ngayon natin ipapakita sa inyo kung paano nga ba natin bubuhayin ulit ang isang sapatos na galing sa ukay-ukay na parang wala naman na talagang gagamit at wala na talagang kadating-dating. Ito na ang Air Max 1 Wolf Grey and Gold. So ayan ang itsura niya. Kung makikita nyo naman, yung midsoles back na, pero yung suede niya medyo okay pa naman. Yung uppers wala masyadong damage, medyo madumi nga lang na nagpapapangit ng dating niya. So ito yung gagayahin natin, yung natapos na version, ayan yung kapares niya. Ayan, kitang-kita nyo naman. Ito na yung Air Max 1 na ginaya ko yung colorway ni Sangoku. Ayan. So ito kung mapapansin nyo, kulay puti na yung midsole, hindi na kulay dilaw. Yung uppers magkalayo, sobrang anlayo na ng kulay nung ibabaw niya. Ayan. Yan yung swoosh, pinalitan ko rin ng kulay. Halos hindi mo nakakalain na magkapares itong dalawang to. Kasi kung titignan nyo na malapitan, ayan sila. So, ang laki na ng pinagkaiba. Talaga na-restore natin itong Air Max 1 na galing sa ukay-ukay na wala na talaga. Okay, ang una-una natin kailangan, syempre, itong sapatos na to, isantabi muna natin to. Dahil nalinis ko na siya kanina, simulan na agad natin yung pag-custom sa kanya, pag-restore. Unang-una natin gagawin, ayoko na siyang problemahin mamaya. Yung iba ginagawa to huli, pero ako uunahin ko na agad itong midsoles. Ang original na kulay talaga ng midsole niya ay kulay dilaw, hindi talaga kulay puti. So paano ko nga ba pinaputi yung midsole nito, pero hindi natin gagamitin yun yung sole booster dahil original color niya nga ay dilaw. Ginawa ko dito ay nirepaint ko yung midsole niya mismo ng kulay puti na Angelus paint. Simulan na natin yung paggamit nitong tape. Okay na yung tape natin at ayan, natakpan na natin. Itong malapit na part lang na pwedeng madamay pag pinaint natin yung midsoles. So, nalinis naman na natin siya kanina. Ito na yung paintbrush at saka itong Angelus paint na gagamitin natin para pinturahan na natin mga boss itong midsole. So tulad ng inaasahan natin mga boss, ito na, kulay puti na yung midsole niya. Ayan, yung kanalabasan. Hindi masyadong halata sa camera, pero pag pinagtabi ko sila, ayan, magkasing puti na sila. Mas pansin nga lang dito kasi kulay orange na yung uppers niya. Dito madumi-duming dilaw pa. So ang gagawin na lang natin ngayon, ito yung midsole kasi nito, kung makikita nyo, malinaw na siya ulit. Linisin na lang natin, at saka dito may blue na detalye yung medyo loob ng midsole niya. So ito wala pa. Ayun yung gagawin natin ngayon. Ito na yung kinalabasan ng midsole natin at tapos na. Pwede na natin siyang coveran. Ayan, may white na siya dito sa midsole at blue na itong part na to. Magkaparehas na sila nito. At oras na para kulayan naman natin yung kulay orange na part niya. Yun na yung pinakamalaking parte. Itong orange part, yung pinakadamit ni Sangoku. Ito, gagamitan na natin siya ng airbrush. Pero takpan muna natin yung mga parte na hindi dapat madamay doon sa kulay orange. Ito na, natakpan na natin lahat ng parte na hindi dapat madamay sa pag-airbrush natin gamit ito. Ayan. So ngayon ready na rin yung paint at yung airbrush natin at i-paint na agad natin to para mabilis tayo matapos. Kulay orange na yung mga part niya. Ayan. So, mapapansin nyo, okay na siya. Ang gagawin naman natin yan, kukulayan natin itong loob na banda ng uppers. Gagawin natin siyang itim katulad nito. Ayan, gagawin natin siyang kulay itim. Gamit pa rin yung Angelus paint.
At gagawin natin, mamaya ko na rin ipapakita sa inyo ibang gagawin natin. Gagawin ko na rin puti itong parte na to at blue, itong swoosh logo, tsaka itong part na to ng uppers. Yan. Ayun lang yung mga kulang natin. Ilang kulay na lang? Puti, itim, blue. Puti, itim, blue na lang yung kulang. Tapos na natin to. So, kaya ako ginawa tong colorway ni Goku dito dahil nung una, ang sinesearch ko talaga mga boss ay itong sapatos na to. Itong nabili din natin sa ukay, itong Nike Court Force na triple white. Dapat ito yung kukulayan ko ng kulay San Goku. Ngayon, nung sinearch ko yung Nike San Goku colorway na custom, ang lumabas na unang-una ay itong Nike Air Max 1. Itong sapatos na to, sa totoo lang, nakatambak na to doon sa baba. Kasama na siya sa mga ipapamigay. Pero nung nakita ko yun, sabi ko, binawi ko siya. Sabi ko, hindi na napapamigay ito. Ito na lang i-custom ko. Pero yung custom nito talaga, meron siyang logo dito. Nung logo na nasa damit ni San Goku sa likod, yung Chinese na sulat, dito. Kaso nga lang, wala pa tayo nung pang stencil. Kaya wala pang masyadong detalye, kulay-kulay pa lang tayo. Dapat may Nimbus Cloud din siya dito sa likod. So wala pa nga tayo nung pang stencil. Pero abang-abang lang kayo, may balak ako bumili nung pang cut. Medyo mahaba talaga yung proseso nung para din akong nagwa-vlog sa labas kapag nagko-custom ako ng sapatos kasi yung oras na kino-consume niya halos ganoon din kahaba. Pag nagba-vlog ako nasa 6 to 8 hours yung inaabot. Pag nagko-custom ako nasa 5 hours din. Minsan hindi lang 5 hours, minsan overnight. Sa totoo lang nakatulog na ako kaya medyo yung boses ko medyo parang bagong gising. Umaga na ngayon yung mga video kanina kagabi pa yon. Hindi ko siya natapos overnight. Kailangan ko matulog. Medyo mahaba din yung proseso kapag nagko-custom kayo ng sapatos. Alam yan, yung mga iba nagko-custom na nakakausap ko, minsan inabot na 3 araw, pag di na nakuha yung tamang motivation para tapusin yung sapatos. Minsan ganun. Okay mga boss, good na tayo dito sa part na to. Yung kulay puting part niya, okay, kulay puti na nga, hayat na. Malapit na tayo sa gusto nating abutin na style ng Air Max 1 San Goku. Sunod dito yung may kame-kame wave na na-drawing kapag may pang stencil na tayo. Ayan. Ang gagawin na lang natin ngayon, gagawin natin yung kulay blue na part niya. Ayan, yung tongue part, yung swoosh part, tsaka yung harapan. Ito, at ito. Ang gagawin pala natin ngayon, tatapyasin natin, tatanggalin natin itong Nike logo na to, Nike Air Max dito sa tongue part. Para plain lang siya. Simulan na kagad natin yan. San Goku kasi yung pinaka may malakas na impluensya sa mga batang 90s dyan na nanonood sa akin. Kahit di nga batang 90s, kahit 80s. San Goku lang yung bukod tanging cartoon character ng mga panahon na yon na may pinakamalakas na dating. Tapos biglang dumating na yung mga Hunter x Hunter, Flame of Recca. Si Voltes 5 kasi pang 1970s yata si Voltes 5 eh. Hindi ko alam, pero sa akin, tsaka sa mga kaibigan ko dati, si San Goku talaga yung pinakamalaking impluensya nung bata kami. Talagang sumusuper saiyan pa kami sa kanto nung bata pa kami. Bago magsuntukan, super saiyan muna. Tapos yung mga pag may kaibigan ka mataba, tatawagin mo Majin Buu. Ay, mga ganon. Itong palabas na to talaga yung pinakamalaking impluensya. Ang tagal niya matanggal. Okay, ito na yung kinalabasan niya at medyo madumi yung kamay ko. Ayan, kulay blue na yung swoosh part, yung harapan, yung tongue part. Tapos na tayo matapos. Iitiman na lang natin itong bandang loob, itong last part. Tapos sisintasan natin siya, isprayan ng leather protector. At okay na, pwede na natin gamitin itong Air Max 1 San Goku custom ni Paolo Tomenes. Mga boss, natapos na natin ang pag-custom dito sa Air Max 1 na ang kulay niya kanina ay Wolf Gray and Gold. Ngayon nga, colorway na siya ni San Goku. So ito na. Ayan, nakita niyo naman yung buong proseso nung ginawa natin para nga maging puti itong midsoles at maging orange. Yung uppers, magkaroon ng blue, magkaroon ng white at magkaroon ng black.
At ito na nga yung kapares niya mga boss. So ang gagawin na lang natin ngayon, lalagyan na lang natin siya ng sintas para magkapares na talaga sila. At i-spray natin ng leather protect. At pwede na natin gamitin itong Air Max 1 San Goku Custom by I'm Still Learning. Ito na, inabangan na tayo ng sintas. Ito na. Okay mga boss, that's it for the custom natin ngayong araw para nga dito sa Air Max 1 natin. At dito na nga natatapos ang pag-custom natin sa Air Max 1 na to na dapat ay papamigay ko na. Pero naisip nga natin na pwede pa natin siya pagandahin ulit at pwede ko pa ulit siyang magamit sa pamamagitan ng pagkulay at pag-restore dito sa sapatos na to. Maganda yung kinalabasan niya, colorway talaga siya ni San Goku, pero hindi ko nakuha ng kopyang-kopya kung ano nga ba yung nandoon sa Google dahil nga wala pa tayong stencil, wala pa tayong cutter platter na mag-uukit para dun sa stencil na gagamitin. Pero abang lang kayo, nagbabalak ako na bumili ng gamit para magkaroon tayo ng pang stencil para mas maganda pa yung mga i-custom natin. So ayun, so maraming salamat sa 207,000 na mga boss ko na nakasuporta at nag-aabang ng mga upload natin. At marami pa tayong sapatos na i-custom. Ang next episode natin ng pagko-custom ay yung Nike slip-on ko camouflage na big abating 8 yung gagawin natin na colorway doon. So ito na siya mga boss. Maganda yung kinalabasan at mukhang pwede ko na ulit siyang gamitin pang alis. Maganda tong Air Max 1 na to kasi komportable siya sa paa talaga. Tapos lalo na kung ganito na yung design niya, talagang magandang ipanglabas. So ayun, so hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat ulit sa pagsama. Maraming salamat sa 207,000 na mga boss ko. So kung hindi ka pa isa sa mga boss ko, i-hit mo na nga yung subscribe button boss. At maraming salamat ulit mga boss sa pagsama sa pag-custom dito nga sa sapatos na to. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat at kita-kita na lang ulit tayo bukas sa bukas. Hindi ba kami-hami wave? Kami-kami wave. Kami-hami wave. Kami-hami wave. Kami-hami wave. Kami-kami wave. Kami-kami wave. Eh, nung bata ko nung 90s. Ala, tita. Ang alam nung namin, kami-kami wave eh. Shoutout nga pala sa boyfriend ko na may t-shirt ka na ni Paolo, I love you. Anong pangalan niya, boss? Quaresma Robert. Yun. Oh, thank you. Shoutout sa mga taga-natibidad sa Barangay Ituan sa Monumento. Dito na kami sa channel ni Boss Paolo. Yun, boss. Anong pangalan ni Mrs. Boss? Si Jonalyn. Habang I love you. I love you. Yun. Boss, thank you, boss.